Madalas nating iniisip na ang giyera ay tungkol sa ideolohiya, sa kapangyarihan, o sa pagprotekta niyang bansa. Pero paano kung sa likod ng lahat ng yan, ang isa sa pinakamalaking dahilan ay mas simple? Paano kung ito ay higit sa lahat, isang malaking negosyo? Sa pagsusuring ito, sisilipin natin kung sino nga ba talaga ang kumikita kapag may putukan. Okay, simulan natin sa isang numero. At hindi to basta-basta numero. $1.5 trillion. Napakalaking pera, di ba? Yan ang proposisyong budget ng militar ng Estados Unidos. Sobrang laki na parang hindi na totoo. Pero para mas maramdaman natin kung gaano siya kalaki, ikumpara natin sa isang kwento ng totogong tao. Kilalanin niyo si Brenda, isa siya sa mga natanggalan ng food stamps. At yan, yung paglalagay ng itlog sa ramen, yan na yung paraan niya para maging malikhain sa pagpapakain sa anak. Habang trilyon-trilyon ang lumilipad para sa gera, may mga pamilyang tulad niya na nagbibilang ng bawat sentimo para lang may mayhain. At yung koneksyon ng dalawang mundong yan, ang ating bubuksan ngayon. So paano natin hihimayin tong lahat? Ito ang magiging gabay natin. Una, yung presyo mismo. Pangalawa, sino nga ba ang mga kumikita? Pangatlo, paano gumagana ang sistema? Pang-apat, bakit parang hindi ito natatapos? At panghuli, ano ba talaga ang isinasakripisyo natin kapalit nito? Okay, game. Unang-una, pag-usapan natin yung presyo. Kasi hindi lang tutukol sa halaga ng mga bomba at bala. Ito ay tungkol sa mga totoong desisyon sa budget na direktang tumatama sa pang-araw-araw nating buhay. Tingnan nyo to, isang malinaw na pagpipilian. Isipin nyo na lang na isang malaking timbangan. Sa isang banda, mga armas, sa kabila, pagkain sa mesa. Yung gastos sa isang araw pa lang ng giyera, yung $2.1 billion, sapat na palang pundohan ng food stamps para sa 41 milyong tao. Grabe, hindi to teorya ha. Ito ay isang direktang trade-off. Ang perang ginagamit para sa bomba ay perang hindi na ilalagay sa mga communities. Kung may gumagastos ng ganito kalaki, siguradong may kumikita, di ba? So, sino nga ba ang mga talagang nakikinabang sa napakalaking budget na ito? Dito pumapasok ang isang konsepto na medyo mabigat pakinggan, ang Military-Industrial Complex. Ito yung perpektong alyansa sa pagitan ng gobyerno, militar at ng mga dambuhalang kumpanya ng armas. Kumbaga, isang perpektong loop, gagawa ng armas ang kumpanya, bibili ng gobyerno gamit ang buwis natin, tapos yung kumpanya susuportahan naman yung mga politiko para mas malaki pa ang budget next year. Gets nyo? Paulit-ulit lang. At hindi to abstract ha, may mga pangalan at mukha sa likod niyan. Ito yung top 5 players. Mga pangalan tulad ng Lockheed Martin, RTX o Raytheon. Sila lang pinagsama-sama kumikita ng mahigit $146 billion bawat taon mula lang sa gobyerno. At kung titingnan nyo kung saan talaga napupunta ang pera, ito sobrang linaw. Mahigit kalahati, 54% ng budget ng Pentagon ay dumidiretso sa bulsa ng mga private companies na to. So isipin nyo, yung buwis na binabayad ng mga tao, nagiging corporate profit. Sige, himayin pa natin. Paano ba eksakto to nangyayari? Ano yung magic para maging ganito kalaki ang kitaan? May mga partikular na mekanismo kasi sa sistema na nag-iimbita ng malaking gastos. Isa sa mga sikreto ay ang cost plus contract. Napakasimple ng konsepto. Sabi ng gobyerno sa kumpanya, sige, i-reimburse namin lahat ng gastos nyo. Tapos papatungan pa namin ng sigurado at garantisadong tubo. Anong gagawin mo bilang negosyante? Siyempre, gagastusin mo lahat ng pwede mong gastusin. Kasi habang lumalaki ang gastos mo, lumalaki rin ang kita mo. Ito yung dahilan kung bakit may mga kwento tungkol sa mga martilyo na nagkakahalaga ng $10,000. Totoo yan. Isa pa tong paraan yung tinatawag na military aid. Akala natin tulong sa ibang bansa, no? Pero kadalasan may kondisyon. Sabi ng US, eto pera, pero dapat sa amin nyo lang bibilhin yung mga armas nyo. So anong nangyayari? Yung pera hindi man lang talaga umaalis ng Amerika. Mula sa taxpayer, papunta sa gobyerno, tapos diretso sa bulsa ng mga defense contractor. Ang galing, di ba? Dahil ganito kaganda ang negosyo, may malakas na motibasyon para panatilihing tumatakbo ang makina. Ngayon, tingnan natin kung paano nila sinisiguro na tuloy-tuloy ang daloy ng pera at napapanatili itong walang katapusang cycle. Dito papasok yung malakas na impluensya. Tingnan nyo to, mas marami pa ang lobbyists ng defense industry kesa sa mismong mga miyembro ng US Congress. Isipin nyo yon.
Bawat isang mambabatas may katapat na higit sa isang lobbyist na ang trabaho ay siguraduhing pabor sa kanila ang mga desisyon at, syempre, ang budget. At kung kailangan nyo ng patunay, eto, mismong galing sa isang executive. Nung bumagsak daw yung Berlin Wall at natapos yung Cold War, anong nangyari? Lahat ng defense budget bumagsak din. Anong ibig sabihin yan? Ang kapayapaan ay masama para sa negosyo nila. Kailangan nila ng kaaway. At doon, pumapasok yung tinatawag na threat inflation. Ito yung marketing strategy nila, ang pagpapalaki ng isang banta o minsan pag-imbento ng banta para lang ma-justify yung mas malaki pang budget para sa susunod na taon. Laging may paparating na panganib na kailangan nating paghandaan at paggastusan. At dito na tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ang kapalit ng lahat ng to? Kasi bawat dollar na napupunta sa giyera ay isang dollar na hindi napunta sa iba. Anong isinasakripisyo natin? Madalas, sinasabi, okay lang yan kasi nakakalikha naman ng trabaho. Pero tingnan natin yung datos. Kung yung $1,000,000 ilalagay mo sa militar, mga 6 na trabaho lang yan. Pero kung ilagay mo yan sa healthcare, doble pa. Sa edukasyon, halos triple. So malinaw na hindi ito ang pinaka-effective na paraan para lumikha ng trabaho para sa ekonomiya. Ang resulta? Tinatawag itong organized abandonment. Ito ay isang sadya at organisadong desisyon na pabayaan ang mga komunidad, ang mga paaralan, ospital, social services para lang mapunduhan ang makinarya ng digmaan. Isang pagpili. At eto na siguro yung pinaka-nakakagulat sa lahat. For the first time ever, mas malaki pa yung binabayaran ng US sa interes lang ng utang nila kesa sa buong budget ng Pentagon. Ibig sabihin, hindi na ito sustainable, parang credit card na max out na at interes na lang ang binabayaran. Alam nyo, matagal na tayong binalaan tungkol dito. Mahigit 60 taon na ang nakalipas, si President Eisenhower na mismo ang nagsabi, yung mismong general na naging presidente. Binalaan niya ang lahat laban sa kapangyarihan nitong military-industrial complex na maaring mas maging makapangyarihan pa sa demokrasya. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung ang giyera ay isang negosyo na kumikita lang kapag may gulo, paano natin babaguhin yung sistema? Paano natin gagawin na ang kapayapaan ang siyang maging mas kumikita? Yan ang tanong na kailangan nating lahat pagnilayan.